Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Ay, isa po ako sa mga kinupkop ni Nanay Isabel at Tinalagaan. PWD po na aspiring writer na medyo uncertain sa future, pero pinakapit po ako ng pagmamahal sa akin ni Nanay Isabel. Yun, natutunan ko rin doon, bossing, sa Bahay Ruga. It will teach you to respect, accept, and embrace the family you've been blessed with. Kaduguman mo o hindi. Yun talaga. Makinig ka. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre panibagong update, panibagong mga kaganapan po ngayon sa social media. Nakakatuwa at syempre nakakadaba po ng puso ang mga nangyayari at nagaganap po ngayon sa social media. Pumapabor na naman po syempre sa Aldab Nation. O ganyan ka naman Mr. Destiny, lagi mong sinasabi yan. Lagi mong pinapahiwatig yan na kayo nanalo kahit hindi naman. Alam nyo, masaya po kasi ako. Masaya ako kasi dumarating na po yung punto na pinagpepiestahan na po kami. Ibig sabihin niya, mga kaaldab, pag maingay, talagang pumapabor po sa amin. Oh, tapos si Mengay, kumbaga talagang lumabas ang issue na may sama daw po ng loob si Ibiang kay Mendoza. O anong pa masasabi po ng iba dyan? Ano po yung magiging reaksyon o komento ng mga taong kritiko ng fandom? O baka sabihin nyo, gawa-gawa nyo lang yan Mr. Destiny. Well, siguro mga kaaldab, ganun naman po talaga yung paratang nila. Ganun naman po talaga yung sasabihin nila. Pero hindi po ba mas magandang sagutin na yan ng pamilya at Aide? Kasi sa bandang huli mga kaaldab, sila naiipit eh. Nagmimistulang bingi at bulag po sila sa mga nakikita nila. Oh, kaya nga po yung sinabi ko, hindi po ba, kay Henyo Master Joey De Leon? Ano po yung mga naging komento po nila? Ano po yung mga nabasa po nila at napakinggan sa mga ina-update ko? Ito kasi mga kaaldab yung masakit, pero totoo. Masakit dahil pumapabor po sa atin lahat ng masakit dahil sinasabi nila na dami account ko lang daw po yung mga nagko-komento na pabor po sa sinasabi ko. Binayaran ni Mr. Destiny, gumawa siya ng 100 email, nagchat-chat ng ganun para makumbinse yung mga ilang viewers na lang ni Mr. Destiny na para makakuha ng simpatya. Hindi po ba? Masakit, pero ang kagandahan po dito, kaya masabi kong masarap, dahil yung komento po nila pumabor sa akin eh. Sabi nga po ng iilan, hindi kami fandom ng Aldab. Never po kaming Aldab. Pero sa mga nakikita daw po nilang sitwasyon ngayon, sa mga napapakinggan at napapanood nila, kina Mengay, kay Congressman, kay Alden, abay tahimik lang. Di po ba? Ibig kong sabihin mga kaaldab, umaayon sa atin ang panahon. Kung titignan nyo dati-rate mga kaaldab, yung nagkaroon ng issue kumbaga nasa dulo ng dila natin mga kaaldab, pasensya na po kayo, hindi natin mabanggit. Ito yung patunay mga kaaldab na hindi ito scripted. Hindi ako gumagawa ng script tapos sasabihin ko na lang. Sinasabi ko rito mga kaaldab kung ano po yung reaksyon ko. Kung ano po yung mga nababasa ko ngayon, nakikita at napapanood. Yun lang naman po yung sinishare ko po sa inyo. Yun lang naman po yung gusto kong iparating at sabihin. Bagamat hati ang opinion ng ilang netizen, okay lang naman po yun. Ang sa akin lang naman po kasi mga kaaldab, maging masaya po kayo. Hindi po ba maging matatag, maging kampante, especially mga Aldab Nation. Ang dami po kasing kalaban talaga ng fandom. Kasi sabi nga po ng iba, baka pag bumalik ang Aldab, marami na namang umiyak. Maraming love team namang bumagsak. Gaya ng biglaan. Ito pabor sa Itbulaga talaga to. Ayan, dami kong komento. O ang dami kong nabasa ng komento
na kung babalik nga po talaga ang Aldab, ang 8 Bulaga daw po talaga ang makikinabang. Malay mo makagawa ito ng kumbaga world record. Hindi po imposible yun kasi napakarami pa rin pong nagmamahal kina Alden at kay Mengay. Kung titignan nyo yung followers ni Mengay, hindi pa active yun ha. Kung lalo na po kung naging active po siya gaya ng mga ibang artista. Gaya ng mga kumbaga sinasabi ng ganito, sinasabi ng ganyan. Kaya nga po ako mga Kaldab, masaya po ako. Masaya ako kasi nararamdaman ko na yung sigla. Nararamdaman ko na yung saya. Kasi ito na yung dati-rati na binubuli lang tayo mga Kaldab. Dati-rati na kumbaga kung ano-ano yung mga sinasabi sa akin, maanghang, tahimik lang po ako. Dumating din po yung punto na binabash din po yung mga mamis, mga titas, mga senyor. Pero syempre darating din po yung point mga Kaldab na tayo po yung magiging matatag. Tayo po ang magiging kalmado at kampante. Kaya maging relax lang po kayo. Maging matatag. Hayaan nyo lang po sila. Hayaan nyo lang yung mga taong nagagalit. Hayaan nyo lang yung mga kung ano-anong sinasabi nila. Kasi sabi ko nga, ang daming mga bagay-bagay po na pinasaya po tayo ngayon. Pinasaya dahil pinaramdam na naman po sa atin na tayo yung wagi. Sa mensahe po ni Mengay dito, talagang nakakataba po ng puso. Dahil pinapatunayan niya na yung pagmamahal niya sa magulang niya at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Alam naman ninyo mga Kaldab na ginamit lang po talaga ni Ibyang si Mengay. Kasi una hindi niya ito pinagtanggol Di po ba? Ang daming bumatikos kay Mengay noong mga panahong pinagtanggol niya si Congressman Arjo sa issue ng flood control. Yun po ba yung unang putok? Siyempre binas si Mengay na hindi Mengay yung mga alahas kasi yung mga mamahaling bag, ikaw yung dahilan kung bakit nagawa ni Congressman Arjo, di po ba, na ganito ganyan dahil sa kapritsyo mo, dahil kumbaga material, yung tipong ganon. Kaya nga po dyan na rin po nagsimula yung galit ng pamilya Mendoza sa pamilya Atayde na parang wala po silang ginawang aksyon. Parang ang nangyari, hayaan nyo lang, di po ba? Parang sige, wag na muna natin ipagtanggol si Mengay para maiba yung issue. Hayaan natin yan. Kumbaga kaya namang yan lagpasan ni Mengay Ang masakit pa rito, pati yung McDonald's ni Mengay nadamay. Sinabayan pa ng bagong bahay na malamansyon. Biruin mo sinlaki ng mall pinagagawa ng bahay ni Congressman Arjo. Ang katwiran niya marami siyang kapatid para iisa na lang daw titirhan. Ang galing, di po ba? Parang diskaya lang, no? Yung napakalaking bahay po nila sa Taguig, sa Pasig. Sinasabi ko lang po ito mga Kaldab para lang po malinaw. Alam nyo naman po na hindi rin nila tatanggapin yung mga sinasabi ko ngayon. Alam ko magsasabi na naman ako, inedit lang yan. Edit lang po yan, pero ang punto ko po, hindi po ba ito nakikita ng pamilya Atayde? Hindi po ba ito pinag-uusapan ng malalapit sa pamilya nila? Common sense na lang po kung hindi nakikita, di po ba? Pero kumbaga sinabi ko nga po sa inyo, hindi naman po ako namimilit. May kanya-kanya tayong opinyon, may kanya-kanya tayong pananaw na nire-respeto at ginagalang yan ni Mr. Destiny. Bahala na po kayo kung ano po yung sasabihin ninyo at kung ano po ang magiging komento po ninyo. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok dito po
sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.